Papunta na sa paaralan si Nakashima at Kotaro. Magkapatid sila. Dahil namatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente, naging ulila si Nakashima at Kotaro na walang lugar na matatawag na bahay. Sa kabutihang palad, pumayag ang prinsipal ng Morenemiya Academy na maging kanilang tagapag-alaga, dahil namatay din ang kanyang anak sa isang aksidente. Sa sandaling ito, sasalubungin ni Nakashima at Kotaro ang prinsipal. Gayunpaman, galit na galit siya, dahil huli na sila. Pakiramdam ni Kotaro na siya ay kahawig ng isang demonyo. Gusto raw niyang palitan ng magkapatid ang kanyang namatay na anak, kaya simula ngayon, siya na ang magiging tagapag-alaga at sasagutin ang lahat ng kanilang gastusin sa pamumuhay. Bilang kapalit, dapat maging babysitter si Kashima pagkatapos ng klase, na ikinagulat ni Kashima. Paglabas nila, sinabi ng assistant ng principal kay Kashima, na simula nang pumanaw ang anak ng principal, wala na siyang apo, at wala na siyang pamilya. Sa sandaling ito, dinadala ng katulong si Kashima sa kanyang pagtatrabahuan. Isa pala itong daycare center para sa mga anak ng mga guro sa paaralan, ngunit hindi nila kayang kumuha ng staff, kaya nagtayo sila ng babysitter club para sa mga estudyante. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay ayaw sumali. Napagtanto ni Kashima, ito ang dahilan kung bakit gusto ng principal na maging babysitter siya. Kaagad na ipinangako ni Kashima na magsisikap, na labis na ikinatuwa ng katulong. Pagkatapos, sinimulan ni Kashima na batiin ang mga bata, na nakakatakot sa kanila, dahil siya ay isang estranghero. Kaya tinawag nila ang kanilang yaya para magising. Napagtanto niyang si Kashima ang bagong babysitter dito. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Usaida, at siya lang din ang staff dito. Biglang gustong makipaglaro kay Kashima ng mga bata, kaya sinabihan sila ni Usaida na pumila at ipakilala ang kanilang mga pangalan, na labis na ikinatuwa ng mga bata. Ipinakilala rin ni Kashima si Kotaro sa mga bata. Biglang sinabi ni Taka kay Kotaro na magpanggap na isang halimaw, kaya nag-aalala si Kashima. Kaya nagkukunwari siyang halimaw para sa halip ay atakihin ng mga bata. Napagtanto ni Kotaro na binubuli nila ang kanyang kapatid, ngunit wala siyang lakas para pigilan sila. Kaya kumuha si Kotaro ng libro at umupo sa isang sulok. Tinanong ni Usaida kung ayaw niyang bawiin ang kanyang kapatid, ngunit walang sinabi si Kotaro. Sa sandaling ito, inanunsyo ni Usaida na tapos na ang kanyang shift, kaya iniwan niya ang kanyang lugar kay Kashima. Nag-aalala siya na hindi maaalagaan ni Kashima ang mga bata. Ngunit sinabi ni Kashima na mayroon na siyang karanasan sa pag-aalaga kay Kotaro, kaya kumpiyansa siyang kakayanin niya ang mga bata. Nang umalis si Usaida, patuloy na naglalaro ang mga bata kay Kashima. Habang nararamdaman ni Kashima na napaka-energetic ng mga batang ito, tahimik lang na nakaupo si Kotaro at nagbabasa ng libro. Pagsapit ng gabi, dumarating ang mga ina ng mga bata upang kunin sila, kaya ipinakilala ni Kashima ang kanyang sarili bilang bagong babysitter. Ito ang nagpapasaya sa kanila. Nang umalis sila, napagtanto niya na ang pamilya lamang ni Taka ang hindi pa dumarating. Biglang may sumulpot na lalaki. Siya pala ang nakatatandang kapatid ni Taka. Dahil abala ang kanilang mga magulang, pumupunta siya para sunduin ang kanyang nakababatang kapatid. Pero ayaw pang umalis ni Taka. Pagkatapos ay sinaktan siya ni Hayato, na nagpaiyak kay Taka, na nag-aalala kay Kashima. Sinabi ni Hayato na walang silbi ang paghikayat kay Taka, at sinabihan niya si Kashima na alagaan si Kotaro, dahil tila napakalungkot niya. Kaya pinuntahan ni Kashima ang kanyang nakababatang kapatid. Biglang nawalan ng malay si Kotaro, kaya labis na nag-aalala si Kashima. Kaya't hiniling niya kay Hayato na ituro sa kanya ang daan patungo sa ospital. Matapos ibigay ni Hayato ang kanyang nakababatang kapatid sa kanilang ina, dali-dali siyang nagtungo kay Kashima. Habang tumatakbo, hindi maintindihan ni Kashima, kung bakit walang sinabi si Kotaro sa kanya, at sinisisi niya ang sarili niya, sa pag-iwan kay Kotaro. Buti na lang at nakarating sila sa klinik. Ang sabi ng doktor ay bigla na lang nilalagnat si Kotaro dahil sa lagay ng panahon, kaya kailangan lang niyang magpahinga para gumaling. Tinitiyak nito si Kashima. Nang naisip niyang ipaalam sa kanilang mga magulang, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Kashima, ang kanilang mga magulang ay namatay na. Napaiyak siya dahil hindi na sila babalikan pa ng kanilang mga magulang. Si Kotaro lang ang pamilya niya ngayon, kaya alam niyang dapat niyang protektahan si Kotaro. Biglang dumating ang principal para aliwin si Kashima. Dumalo rin pala siya sa libing ng kanyang mga magulang kanina, ngunit napansin niyang hindi umiiyak si Kashima. Kaya gumaan ang pakiramdam niya. Ngayong tuluyan nang umiyak si Kashima. Pagkatapos nito, bumalik siya upang tingnan si Kotaro.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaiyak din si Kotaro. Umiyak pala siya dahil nagising siya at hindi niya nakita si Kashima. Habang si Kashima ay napakasaya, dahil sa wakas ay tinawag siya ni Kotaro, sa palagay niya ay mas mabuti kung umiyak sila sa simula. Pagkatapos nito, ibinalik ng principal ang magkapatid sa kanilang silid. Gising pa pala si Kashima. Pakiramdam niya ay napakainit at nakakaaliw ang lugar na ito. Kinaumagahan, galit pa rin ang principal, dahil nalalanta ang mga bulaklak. Ngunit ang sabi ng katulong, ito ay mga bulaklak na ibinigay sa kanya ni Nakashima at Kotaro, na ikinagulat niya. Kaya nagpasya siyang itago ang mga bulaklak. Samantala, si Kashima ay sumali sa kanyang bagong klase, at si Hayato ay naging kanyang kaklase. Sa sandaling ito, ang mga bata ay nakikipag-usap kay Kotaro, na nagpapasaya sa kanila. Kinaumagahan, ginising ni Kotaro si Kashima. Napagtanto ni Kotaro na hindi ito bahay ng kanilang mga magulang. Biglang dumating ang principal para pagalitin si Kashima, dahil 5 AM na, at hindi pa siya nag-aalmusal o naghahanda para sa paaralan. Ngunit talagang gusto ni Kotaro ang buhok ng punong guro, dahil ito ay parang balahibo ng tupa. Binibigyan din ng punong guro si Kashima ng bagong uniforme ng paaralan, na nagpaparamdam kay Kashima. Pakiramdam niya ay parang tahanan talaga ang lugar na ito. Pagkatapos nito, dinala ni Kashima si Kotaro sa daycare. Hindi naniniwala si Hayato na binigyan ng principal ng bagong uniforme si Kashima, dahil sikat siyang kuripot. Pagkatapos, nagsimulang magtungo sa klase si Kashima. Napansin ni Kashima na pinagtatawanan siya ng lahat, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sila tumatawa. Lumalabas na sinundan ng mga bata si Kashima, na ikinagulat niya, dahil ayaw ni Kotaro na mahiwalay sa kanya. Nakita ni Hayato na masyadong maingay si Taka, kaya pinagbantaan niya si Taka, napaiyak si Taka at tumakbo palayo. Aksidenteng may nabangga si Taka na babae. Pinagalitan niya si Kashima, sinabing hindi ito isang lugar para sa paglalaro ng mga bata, na nagpapaiyak sa mga bata. Kaya ibinalik ni Nakashima at Hayato ang mga bata sa daycare. Maria pala ang pangalan niya. Bagamat siya ang may pinakamataas na grado sa paaralan, si Maria ay napakatalas ng dila. Sa sandaling ito, siya ay nagagalit pa rin, dahil hindi niya sinasang ayunan ang paglalaro ng mga bata sa paaralan. Nang ibalik ni Nakashima at Hayato ang mga bata sa daycare, nakita nilang natutulog si Usaida. Kaya, ginising siya ni Hayato. Napagtanto ni Kashima na nalulungkot si Kotaro dahil napagalitan siya. Kaya inaliw siya ni Kashima. Biglang dumating din si Maria. Patuloy niyang pinapagalitan si Kashima, na nakakatakot sa mga bata. Hiniling pala ng ina ni Taka na magdala ng tanghalian para sa kanyang anak. Biglang sumakit ang tiyan ni Usaida, kaya hiniling niya kina Kashima at Maria na bantayan ang mga bata para sa kanya, na ikinagulat nila. Sa sandaling ito, ang mga bata ay natatakot pa rin kay Maria, dahil siya ay tila hindi malapitan. Kaya nagsimula si Kashima ng pakikipag-usap sa kanya. Bigla siyang nag-alok na hawakan si Midori para tulungan si Kashima, na ikinagulat niya, dahil parang nahihiya siya. Aksidenteng napaiyak niya si Midori kaya naman naisip ng mga bata na masama siyang tao na ikinagalit ni Maria. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kashima na talagang gusto rin ni Maria ang mga bata, kaya hiniling niya sa mga bata na humingi ng tawad sa kanya. Biglang nagseselo si Maria kay Kashima, dahil gusto siya ng mga bata, samantalang wala siyang alam maliban sa pag-aaral. Napaiyak si Maria. Biglang dumating ang mga bata para humingi ng tawad kay Maria, dahil sa tingin nila ay pinaiyak nila siya, na labis na nakaantig kay Maria. Habang nararamdaman ni Kashima na ang pag-iyak ni Maria ay isang magandang bagay, dahil nakakatulong ito sa kanyang pakiramdam na mas mainit. Sa sandaling ito, napagtanto ng lahat, na ang mga nangungunang mag-aaral tulad ni Maria ay nasa ilalim ng labis na presyon, kaya kailangan niya ng oras upang makapagpahinga. Nakita ni Hayato na natutulog si Maria kasama ang mga bata, at sa tingin niya ay magkakaroon pa ng isang anak si Kashima na aalagaan. Nang magising si Maria, nag-aalala siya, dahil namiss niya ang kanyang klase sa umaga. Sa sandaling ito, tinititigan ni Kotaro ang tigre sa kanyang shirt. Nauna na pala siyang tinukso ni Taka, na nagsasabing mukha siyang tanga, dahil hindi pa siya nakakita ng totoong tigre. Kaya sinaktan ni Hayato si Taka, para humingi siya ng tawad kay Kotaro, kaya naisip ni Taka na kinasusuklaman siya ni Hayato. Pagkatapos nito, iniuwi ni Hayato si Taka. Sa sandaling ito, sinabi ni Kashima na plano niyang dalhin si Kotaro sa zoo ngayong weekend. Biglang gustong pumunta ng ibang mga bata, na ikinabahala ni Kashima, dahil wala siyang sapat na pera.
Ngunit sinabi ni Usaida na babayaran pa rin sila para sa pagtatrabaho sa kanilang day off. Nang gabing iyon, humingi ng pahintulot si Kashima sa punong guro, at pumayag siya, ngunit hindi niya babayaran si Usaida ng dagdag para sa pagtatrabaho sa katapusan ng linggo. Kinaumagahan, nagdala si Saikawa ng pagkain at baon para kay Kashima. Pinaghandaan pala siya ng principal. Nagulat ito sa kanya. Pagkatapos, dumating sina Kashima at Kotaro upang salubungin ang lahat. At sinimulan nilang dalhin ang mga bata sa isang zoo tour. Tuwang-tuwa ang mga bata, dahil napakalaki ng elepante. Nakapagtataka, ang tigre ay lubhang nakakatakot. Natakot ang mga bata. Akala nila ay napakatapang ni Kotaro. Ngunit sa sobrang takot niya ay hindi siya naglakas loob na kumilos. Sa oras na ito, tanghalian na, kaya pumunta si Kashima upang ihanda ang pagkain para sa lahat. Bigla siyang nakakita ng isang pamilya. Naalala ni Kashima ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, sabay-sabay silang nag-lunch. Nakita ng nanay ng mga bata ang mga kahon ng beto at naisip niyang napaka-cute nito. Kaya naramdaman nila na napakahusay ni Saikawa. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang pag-akay sa mga bata sa zoo tour. Samantala, nakita ni Kotaro ang ilang tupa na kamukha ng prinsipal. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kashima, iniisip pa rin ni Taka na kinasusuklaman siya ng kanyang kuya. Kaya ayaw na niyang may magbanggit pa kay Hayato. Biglang may nakita siyang kamukha ni Hayato. Kaya naman agad siyang sinundan ni Taka. Sa sandaling ito, walang nakakaalam kung saan nagpunta si Taka. Habang si Taka ay naliligaw, nag-alala ito, dahil malapit nang magsara ang zoo. Nang umiyak si Taka, buti na lang at natagpuan siya ni Hayato. Bagamat patuloy siyang pinapagalitan ni Hayato, tuwang-tuwa siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kashima, palaging nag-aalala si Hayato kay Taka. Kanina pala, pinagalitan siya ng kanyang ina, dahil hinayaan niyang mag-isa si Taka na pumunta sa zoo. Pero napagtanto ni Kashima, talagang mahal ng magkapatid ang isa't isa. Kinaumagahan, natuklasan ni Usaida na ngayon ay araw ng mga puso. Habang nagkukwentuhan ang mga babae, hindi nila alam kung kanino bibigyan ng chocolate si Yuki. Pinahiya siya nito. Nang marinig ni Yuki na hindi pa rin nakakatanggap ng tsokolate si Kashima, gumaan ang pakiramdam niya. Samantala, nakatanggap din si Hayato ng tsokolate. Ngunit hindi niya ito nagustuhan. Nainggit ang ibang mga lalaki kay Hayato. Sa side ng klase ni Maria, may isang lalaki na nagngangalang Yagi na nakatanggap ng maraming tsokolate. Nagalit ito kay Maria, ngunit naramdaman niya na ang pagbibigay ng tsokolate ay kalokohan. Biglang tinanong ni Yagi si Maria tungkol sa babysitter club, dahil gusto rin niyang sumali. Nagalit ito kay Maria at umalis na siya. Lumalabas na naisip ni Maria na ang lahat ay laging napupuot sa kanya, dahil siya ay isang napakaseryosong tao, at ayaw niyang galit sa kanya ang mga bata. Kaya hindi makasali si Maria sa babysitter club. Sa sandaling ito, dumating si Yagi upang makita si Kashima. Iminungkahi niya na gusto niyang sumali sa babysitter club. Napakasaya nito kay Kashima, dahil kulang ang mga tao sa club ng babysitter. Kaya sinimulan niyang ipakilala si Yagi sa mga bata. Hindi maintindihan ni Kashima kung bakit gustong sumali sa club na ito ang isang gwapo at magaling mag-aral gaya ni Yagi, at napakabilis niyang nakipag-blend sa mga bata. Samantala, aksidenteng narinig ni Maria ang pagbubulungan ng dalawang estudyante tungkol kay Yagi. Nagpapanggap lang daw si Yagi na nagkakagusto sa mga bata sa harap ng mga babae. Kaya tumakbo siya sa babysitter club. Nakita ni Maria si Yagi na dumugo ang ilong. Biglang dumating din ang kaibigan ni Yagi na si Nezo. Sinabi niya na si Yagi ay hindi maaaring sumali sa club, dahil siya ay masyadong pervert para maging isang babysitter. Iyon ang dahilan ng kanyang pag-nosebleed. Nag-alala ito kay Kashima. Mabilis niyang inilayo ang mga bata kay Yagi. Pagkatapos noon, hinila ni Nezo si Yagi. Sa sandaling ito, gustong kumain ng tsokolate ang mga bata, kaya sinabihan nila si Maria na bigyan sila ng tsokolate. Nagalit ito, dahil labag sa rules ang pagbibigay ng chocolate sa school ngayon. Pinaiyak nito ang mga bata, ngunit sinabi ni Maria na maaari niya silang bigyan ng tsokolate bukas. Napakasaya nito sa mga bata. Sa sandaling ito, umuwi si Kashima kasama si Maria, at binigyan niya ito ng regalo, upang pasalamatan siya sa pagtulong sa pag-aalaga sa mga bata ngayon. At sinabi ni Kashima na gusto niya ang konserbatibong personalidad ni Maria. Pinahiya siya nito. Kung nagkataon, nakita ni Yuki si Kashima na nagbibigay ng regalo kay Maria. Nang gabing iyon, gumawa si Saikawa ng maraming tsokolate para kay Kashima at Kotaro.
Napakasaya nila nito. Samantala, hindi alam ni Maria kung aling tsokolate ang pipiliin para sa mga bata. Kinaumagahan, nakaramdam ng lamig ang lahat, ngunit kailangan nilang lumabas para sa klase sa pisikal na edukasyon. Biglang isinama ni Usaida ang mga bata. Sinasama pala niya ang mga bata sa paglalakad. Nang yakapin ni Kashima ang mga bata, napakainit ng pakiramdam niya. Biglang gustong yakapin ng mga kaklase ni Kashima ang mga bata, dahil nakita nila ang mga ito bilang natural na hitpak. Natakot ang mga bata, kaya kinailangan silang pigilan ni Kashima. Bigla, hindi niya mahanap si Takuma. Samantala, si Takuma ay sinunggaban ng isang lalaking may maskara. Nag-alala ito kina Kashima at Hayato. Kaya naman, binato niya ng sapatos ang lalaki. Sa hindi inaasahan, siya pala ang tatay ni Takuma at Kazuma, kaya humingi ng tawad si Kashima sa kanya, dahil akala niya ay isa siyang estranghero. Hindi maintindihan ni Kashima kung bakit kailangan niyang magsuot ng maskara at salamin. Si Kusuke pala ay isang sikat na artista, kaya kailangan niyang gawin iyon para hindi mapansin ng mga tao, ngunit hindi siya kilala ni Kashima at Hayato. Nadismaya si Kusuke. Hindi maintindihan ni Kashima kung bakit bihira siyang bumisita kina Takuma at Kazuma. Napaka-busy pala ni Kusuke, kaya ngayon ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan na binisita niya ang kanyang mga anak. Sa sandaling ito, ibinigay ni Kashima si Kazuma kay Kusuke para hawakan. Sa hindi inaasahan, nagsimulang umiyak si Kazuma. Lalo siyang nadismaya, ngunit sinabi sa kanya ni Kashima na dapat siyang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang mga anak. Kaya nagsimulang makipaglaro si Kusuke sa mga bata. Gayunpaman, natatakot pa rin si Kazuma sa kanya. Dahil dito, patuloy na nawalan ng pag-asa si Kusuke. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na laging napakasaya ni Takuma at Kazuma dito. Kaya nagpasya siyang umuwi. Paglabas ni Kusuke, pag nagkataon, nakita siya ng lahat. Labis silang natuwa. Bigla niyang nakita sina Takuma at Kazuma na sumusunod sa kanya, kaya sinubukan niyang puntahan ang kanyang dalawang anak. Buti na lang at nagpakita si Umi. Gumamit siya ng larawan ng punong guro upang ikalat sa mga tao. Natakot ang mga estudyante. Si Umi pala ang asawa ni Kusuke. Ipinaliwanag niya na ipinakita niya kina Takuma at Kazuma ang isa sa kanyang mga pelikula. Sa pelikula, ginampanan niya ang papel ng isang kidnapper, kaya takot na takot si Kazuma sa kanya. Sa sandaling ito, tinawag ni Takuma at Kazuma si Kusuke na, Papa. Napakasaya nito. Makalipas ang ilang panahon, naging middle school student si Kashima. Napakasaya nito, kaya ang una niyang gagawin ay piliin kung aling club ang sasalian. Pero pinili pa rin ni Kashima ang babysitter club. Napakasaya nito sa mga bata. Napagtanto ni Usaida na gusto ni Kashima na mag-recruit ng mas maraming tao para sa club na ito, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Iminungkahi ni Usaida na pumunta sila sa ibang mga club. Pinasigla nito ang mga bata. Pagkatapos noon ay inilabas na nila ang mga bata. Nagulat ang lahat. Sa sandaling ito, ang mga bata ay masayang pumipila, habang si Kashima naman ay nakakaramdam ng hiya. Una, pumunta sila sa drama club ng ina ni Kirin. Natakot si Kirin, dahil nakasuot ng multo ang kanyang ina. Bigla, hiniling ng ina ni Kirin si Kashima na sumali sa kanyang club. Dahil akala niya ay napakatalino ni Kashima. Napagtanto niya na ito ang paraan na sinubukan ng club na kumuha ng mga tao, kaya tumanggi si Kashima. Samantala, tuwang-tuwa ang mga bata, tumakbo sila para bisitahin ang ibang club. Pagkatapos noon, tumuloy ang mga bata sa cooking club, dahil naamoy nila ang bango ng mga baked goods. Pagdating ni Kashima, nakita niya si Maria na nag-aalaga sa mga bata. Galit na pinagalitan ni Maria si Kashima, dahil pinabayaan niyang tumakbo ng mag-isa ang mga bata. Natakot ang lahat, ngunit napagtanto ng mga batang babae na si Maria ay nagmamalasakit sa mga bata. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa baseball club ni Hayato. Labis na ikinatuwa ni Taka. Ngunit walang pakialam si Hayato kay Taka. Napaiyak siya nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Kashima ang lahat na nagsasaya. Bigla niyang naalala na kailangan niyang maglagay ng mga poster, kaya tinanong niya si Kotaro kung gusto niyang sumama sa kanya. Ngunit ayaw pumunta ni Kotaro. Kinailangan ni Kashima na pumunta mag-isa. Biglang tumakbo si Kotaro sa kung saan. Habang iniisip ni Kashima na maaaring mas mabuti ang kalagayan ni Kotaro kung wala siya, biglang binuhat ni Hayato si Kotaro. Humingi siya kay Kashima ng isang club membership form para sa babysitter club. Nagulat ito kay Kashima. Hinotok pala ni Kotaro ang binti ni Hayato, dahil gusto niyang tulungan ni Hayato ang kanyang kuya. Nagulat ito kay Kashima.
Biglang dumating ang mga bata na may dalang mga cake. Binigyan na pala sila ng cooking club ng mga cake. Pinasaya nito si Kashima at ang mga bata. Sa wakas, nakakuha ng bagong miyembro ang babysitter club. Kinaumagahan, ginising ng principal si Kashima, ngunit napagtanto niyang nilalagnat si Kashima, kaya nagpa siya siyang alagaan si Kotaro sa halip na si Kashima, habang nagpapahinga si Kashima. Patuloy na tinatawag ni Kotaro ang principal na Shaggy. Nagalit ito sa kanya. Pagkatapos noon, naghiwa siya ng lemon. Naisip ni Kotaro na mukha siyang demonyo. Gumagawa pala siya ng lemon water para kay Kashima, para mas gumaan ang pakiramdam niya. Sa puntong ito, hindi alam ni Kotaro kung paano magpiga ng lemon, ngunit gusto pa rin niyang pigain ang lemon para sa kanyang kapatid. Sa huli, nagpiga si Kotaro ng lemon juice. Labis na ikinatuwa niya, ngunit aksidenteng natapon ito ni Kotaro. Kaya binigyan ng principal si Kotaro ng isa pang slice ng lemon. Pakiramdam niya ay determinado si Kotaro. Habang natutulog si Kashima, napanaginipan niya ang kanyang mga magulang. Nakita ni Kashima na dinala rin nila si Kotaro. Labis na ikinalungkot ni Kashima, dahil ayaw na niyang mawala pa si Kotaro. Nang magising si Kashima, nakita niya si Kotaro sa tabi niya. Pagkatapos nito, dinala ng punong guro ang lemon juice kay Kashima. Nang malaman niyang si Kotaro ang gumawa ng lemon juice, labis siyang ikinatuwa nito. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ng prinsipal ang pagkuha kay Kotaro, dahil kailangan ni Kashima na kumain ng lugaw at magpahinga. Sa sandaling ito, naramdaman ni Kashima na napakainit ng lugar na ito, kaya hindi na siya magkakaroon ng bangungot. Kinaumagahan, pinapalitan ni Kashima ang lampi ni Midori, ngunit tumakas si Midori. Biglang may dumating na lalaki sa club. Nakaamoy agad siya ng masamang amoy. Naging hindi siya komportable. Napagtanto ni Kashima na wala siya rito para sumali sa club. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Inui, at si Midori ang kanyang magiging anak na babae, dahil si Inui ay umiibig sa ina ni Midori. Biglang umalis si Inui, at sinabihan niya si Kashima na huwag sabihin kahit kanino na pumunta siya rito. Sa puntong ito, tinanong ni Kashima si Usaide tungkol sa ama ni Midori. Sinabi ni Usaide na siya ay isang archaeologist na nagtatrabaho sa ibang bansa, at napakasaya pa rin ng pamilya ni Midori. Kaya nagtaka si Kashima kung sino si Inui, dahil sinusubukan niyang makipagrelasyon sa ina ni Midori. Sa puntong ito, sinabi ni Kashima kay Hayato ang lahat, ngunit wala siyang pakialam, dahil hindi sila kasama nito. Ngunit ayaw ni Kashima na masaktan si Midori. Sa puntong ito, hindi pa rin naiintindihan ni Kashima ang kwento ng pag-ibig ni Inui, dahil hindi pa siya umiibig. Kaya sinimulan ni Kashima ang pagtingin kay Yuki, dahil ang cute niya. Napahiya ito kay Yuki. Sa oras ng tanghalian, tinanong niya si Maria tungkol sa mga pangyayari. Sinabi niya na ang mga taong iyon ay nararapat na patayin. Bigla niyang tinanong si Maria kung may gusto ba siya. Ngunit si Maria ay hindi pa umiibig sa sinuman, dahil naisip niya na siya ay isang boring na tao. Pagkatapos noon, bumalik si Kashima sa babysitter club. Nakita niyang natakot si Inui, dahil napapaligiran siya ng mga bata. Kaya tinawag ni Kashima ang mga bata pabalik. Pinagalitan ni Kashima si Inui, dahil sinusubukan niyang magnakaw ng asawa ng iba. Ngunit sinabi ni Inui na namatay na ang asawa ni Yukari, kaya ayaw niyang palakihin nito ang anak ng mag-isa. Biglang dumating si Yukari, dahilan para mapahiya si Inui. Pero desidido pa rin siyang magtapat kay Yukari. Biglang umiyak si Midori kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Inui na magtapat sa kanya. Agad namang kinenfort ni Yukari si Midori. Sinabi niya na uuwi ang ama ni Midori ngayon, na ikinagulat ni Inui at Kashima. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Inui, hindi niya naiintindihan na ang asawa ni Yukari ay namatay, kaya humingi siya ng tawad kay Yukari. Sa puntong ito, sobrang desperado na si Inui, ngunit tinutokso pa rin siya ng mga bata, na naging dahilan para hindi komportable si Inui. Iniisip niya tuloy na pagtatawanan siya ng lahat. Ngunit naisip ni Kashima na si Inui ay talagang cool, dahil siya ay naglakas loob na ipahayag ang kanyang pagmamahal. Nang umalis si Inui, naisip ni Kashima na balang araw ay makakatagpo din siya ng taong mahal niya. Kinaumagahan, naglalaro si Kashima ng Power Rangers kasama ang mga bata. Pero nagdrawing lang si Kirin na ikinagalit ni Taka. Ang akala pala ni Kirin ay laro lang ng mga bata, na ikinagulat ng lahat. Naniniwala si Kirin na totoo ang mga mangkukulam, laro lang ang Power Rangers, na ikinagalit ni Taka. Kaya nag-away silang dalawa. Biglang sumingit si Kotaro para pigilan sila, pero napatabi siya. Pagkatapos,
ipinakita ni Taka kay Kirin ang larawan niya kasama ang Power Rangers, na ikinagalit ni Kirin. Kaya't nagpasya siyang patunayan na kaya niyang lumipad, ngunit hindi pa rin makakalipad si Kirin, na ikinadismaya niya. Sa sandaling iyon, nag-aalala pa rin si Kashima kay Kirin. Kahit alam niyang hindi totoo ang mga mangkukulam, ayaw niyang pigilan ang panaginip ng isang bata. Bigla silang nagkita ni Maria kaya sinabi ni Kashima kay Maria ang sitwasyon ni Kirin. Nangako si Maria na tutulungan si Kirin na makahanap ng patunay, na ikinagulat ni Kashima. Nagpunta pala si Maria sa silid-aklatan at dinala kay Kashima ang lahat ng mga libro tungkol sa mga mangkukulam. Ngunit nadama ni Kashima na ito ay masyadong nakakatakot para sa mga bata, na nagpahiya kay Maria at umalis. Samantala, nagtataka pa rin si Yuki. Hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Kashima at Maria. Sa puntong ito, hindi pa rin sumusuko si Kirin. Determinado siyang makakalipad. Biglang nakakita si Kotaro ng libro ng mangkukulam, kaya gusto niyang ipabasa ito ni Usaide sa kanya. Samantala, nakita ni Kashima si Kirin na nasa panganib. Sa kabutihang palad, nahuli niya ito sa oras, na nagpaluha sa kanya. Napansin ni Kashima na umiiyak si Kirin dahil hindi siya makakalipad. Sa sandaling iyon, naisip ni Kashima na dapat niyang sabihin kay Kirin ang totoo. Biglang dumating ang principal. Ipinaliwanag niya kay Kirin na hindi madaling lumipad ang mga tao gamit ang walis. Tuwang-tuwa si Kirin, dahil akala niya ay witch ang principal. Pagkatapos nito, ang mga bata ay nakapagpatuloy sa paglalaro ng magkasama. Kinaumagahan, nakita ni Kashima si Kotaro na nakatingin pa rin sa mga langgam. Biglang gustong dalhin ni Kotaro si Kashima sa kung saan. May nakita pala siyang batang lalaki. Napagtanto ni Kashima na ang bata ay kamukhang-kamukha ni Nezo, ngunit siya ay naipit sa mga palumpong. Nang tutulong na sana si Kashima ay natamaan ng bata ang kamay ni Kashima na ikinagulat ni Kotaro dahil nataman ang kanyang kuya. Napagtanto ni Kashima na ang batang ito ay nakababatang kapatid ni Nezo. Galit pala ang bata sa kanyang pamilya at ayaw nang umuwi. Sinabi sa kanya ni Kashima na ipagpapatuloy niya ang paglalaba. Ngunit tinanong ni Kichi kung bakit napakayaman ng kanyang pamilya ngunit naglalaba pa rin, na ikinagulat ni Kashima habang ipinaliwanag niya. Totoong napakayaman ng principal, pero freeloader lang sila ni Kotaro. Pagkatapos noon, tatawagan na sana ni Kashima si Nezo. Gayunpaman, wala siyang numero ni Nezo. Samantala, kasama ni Kotaro si Kichi. Bigla siyang nahuli ni Yagi, na ikinatuwa ni Yagi, na naging sanhi ng pagdurugo ng ilong niya, dahil nahawakan niya ang pisngi ni Kotaro. Kaya sinabihan siya ni Maria na huminto. Tumawag pala si Kashima kay Yagi para ipaalam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kasama rin ni Maria si Yagi, kaya naisip ni Kashima na sobrang close sila. Sinabi ni Yagi na abala si Nezo sa pagtatrabaho ng part-time para kumita ng pera, dahil maraming kapatid ang nakatira sa kanyang bahay. Hindi naintindihan ni Maria kung bakit nagtagal si Nezo sa pagtatrabaho ng part-time. Pero pwede pa rin siyang mag-rank second sa buong grade, na labis na ikinatuwa ni Kichi, dahil sa sobrang paghanga niya sa kanyang kuya. Sa sandaling iyon, nakita ni Yagi na napaka-cute din ni Kichi. Ngunit pinagalitan ni Maria si Kichi, dahil sa pagsasabing laging magsipag at mag-aral ang kanyang kuya, habang si Kichi naman ay tumakas sa bahay, na nagpaiyak kay Kichi. Wish pala ni Kichi na sana ay ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, para malaya siyang makapaglaro, na ikinagulat ni Maria, dahil tumakas siya sa bahay dahil lang sa isang laro. Bigla ding sumulpot si Sukichi. Nakababatang kapatid din pala siya ni Nezo. Ipinaliwanag niya na si Kichi lang ang walang kalaro sa klase kaya laging inaasar si Kichi. Sinabi ni Kichi na mahal niya ang kanyang pamilya, ngunit ayaw niya sa pagiging mahirap, na ikinatawa ni Yagi. Ibinahagi niya na noong elementarya, lahat sa klase niya ay may laruan, ngunit si Nezo lang ang walang kalaro. At sinabi ni Nezo na hindi niya kailangan ng laruan, dahil siya mismo ang gagawa nito, na ikinamangha ng lahat. Simula noon, naisip ni Yagi na si Nezo ay isang, napakakamangha-manghang tao. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kichi na ang kanyang kuya ay talagang cool, kaya tumigil siya sa pag-iyak. At hiniling niya kay Kashima na bunutin siya, dahil nagpa siya si Kichi na matuto siyang gumawa ng mga laruan tulad ng kanyang kapatid. Bigla ding dumating si Nezo. Agad siyang nagbigay ng regalo para humingi ng tawad kina Kashima at Maria, dahil naabala sila ng kanyang mga nakababatang kapatid. Bumili pa siya ng laruan para kay Kichi na labis na ikinatuwa ni Kichi dahil napagtanto niyang pinaghirapan ito ng kanyang kuya. Kinaumagahan, abala si Kashima sa paggawa ng isang ulat, kaya iniwan niya ang mga bata kay Usaida.
Sa oras ng tanghalian, napagtanto ni Usaide na nakalimutan ni Kashima na magdala ng tanghalian. Biglang gusto ni Kotaro na dalhan ng pagkain ang kanyang kuya kaya naman pinabayaan siya ni Usaide na mag-isa. Ngunit nag-aalala pa rin siya kay Kotaro. Bigla niyang nakita si Inui kaya nakaisip siya ng ideya. Habang si Kotaro ay nagdadala ng tanghalian sa kanyang kapatid, nagulat ang mga estudyante sa paaralan. Napagtanto nila na ito ang unang misyon ni Kotaro, kaya nag-cheer sila para sa kanya. Sa sandaling iyon, sinusundan pa rin ni Inui si Kotaro. Lumalabas na ginamit ni Usaide ang larawan ni Yukari para suhulan siya, ngunit sinabihan ni Usaide si Inui na makialam sa pinakamaliit na paraan. Nakita niya si Kotaro na umaakyat sa hagdanan kaya kinabahan si Inui. Samantala, napagtanto ni Kashima na nakalimutan niyang magdala ng tanghalian. Bigla siyang niyaya ni Yuki na kumain ng bento niya, na ikinagulat ng iba pang mga lalaki. Kaya't pinahinto nila si Kashima at inalok sa kanya ang kanilang pagkain. Habang umaakyat ng hagdanan si Kotaro, biglang may nabangga siyang ibang estudyante, dahilan para mahulog siya at malaglag ang bento box. Sa kabutihang palad, nakuha ni Inui ang kahon ng bento, kaya ibinalik niya ito kay Kotaro. Sa kanyang sorpresa, pinasalamatan siya ni Kotaro, kaya nagpa siya si Inui na tulungan pa si Kotaro. Sa wakas, dumating si Kotaro sa klase ni Kashima, na ikinagulat niya. Napagtanto ni Kashima na nag-effort si Kotaro na pumunta rito para sa kanya, na nagpasaya sa kanya, habang ang lahat ay naiinggit kay Kashima. Napagtanto niyang nahihirapan si Kotaro, kaya sinabihan niya si Kotaro na kumain kasama niya. Nakita ni Inui na si Kashima ay isang mabuting kuya, na labis na ikinatuwa niya. Kinaumagahan, napagtanto ng mga kaibigan ni Yuki na gusto niya si Kashima, kaya napahiya si Yuki. Akala nila ay gwapo at mabait si Kashima, kaya inakala nila na ang tipo ni Yuki ay isang easygoing. Ngunit nakita rin nila si Hayato na talagang kaakit-akit, at siya ay napakapopular din sa mga batang babae, na ikinabahala ni Yuki. Dahil napagtanto niyang maraming makakalaban sa paligid ni Kashima. Lalo na't lagi niyang inuuna ang kanyang nakababatang kapatid. Nakarinig din sila ng tsismis na nililigawan ni Kashima si Maria. Sa pamamagitan ng pagkakataon, narinig ni Maria, na naging dahilan para hindi siya komportable, at natakot ang lahat. Biglang dumating din si Kashima na ikinagalit ni Maria na ikinalito ni Kashima kung bakit. Sa sandaling iyon, napansin ng lahat na si Kashima ay nakasuot ng apron, at ang mga bata ay nagdikit ng maraming sticker sa kanyang likuran, na nagpahiya kay Kashima, ngunit naisip ng mga batang babae na siya ay napaka-cute. Samantala, iniisip pa rin ni Maria ang tsismis na nililigawan niya si Kashima, na ikinahiya niya. Nakita ni Kirin na namumula si Maria, at di sinasadyang napasigaw si Kirin, na ikinaiyak ni Kirin. Hindi maintindihan ni Maria kung bakit hinayaan ni Kashima na gumala ang mga bata dito. Ngunit sinabi ni Kirin na pumunta siya upang makipaglaro kay Maria, dahil hindi niya ito binibisita kamakailan. Gayunpaman, sinabihan ni Maria sina Kirin at Kotaro na bumalik, dahil hindi ito isang lugar para sa paglalaro ng mga bata, na nagpaiyak kay Kirin, na ikinahihiya ni Maria na magpaliwanag, na hindi siya makakapunta dahil nandoon si Kashima. Akala ni Kirin ay gusto ni Maria si Kashima, ngunit agad niya itong itinanggi. Kaya naisip ni Kirin na kinasusuklaman ni Maria si Kashima. Pagkatapos ay nagpa siya si Kirin, na sila ni Kotaro ay gagawa ng plano upang tulungan si Maria na magustuhan ni Kashima, na naging dahilan upang mawalan ng magawa si Maria. Sa sandaling iyon, dumating si Kotaro sa klase ni Kashima. Gusto ni Kotaro na yakapin siya ni Kashima, na nagpaisip sa mga babae na napakaamo ni Kashima. Ngunit nadama ni Maria na si Kashima ay labis na nagpapasaya. Naisip ni Kirin na mas gusto ni Maria ang isang mas mahigpit na uri ng tao. Sinabihan niya si Kashima na suntukin siya, ngunit sa halip ay sinaktan siya ni Hayato, na nagpaiyak kay Kirin. Nang sasabihin na sana ni Kirin kay Kashima, pumasok si Maria. Sinabi niya na hindi niya kinasusuklaman si Kashima, kaya naisip ni Kirin na gusto niya siya, habang pinagmamasdan siya ng lahat. Nahiya ito kay Maria at umalis. Kaya sinundan siya ni Kashima at hinawakan ang kamay niya na ikinamulan niya. Gusto lang pala niyang ituro ang sticker sa kanyang palda, na nagpaisip sa lahat na si Kashima ay tanga, habang si Maria naman ay ramdam ang pagtibok ng kanyang puso. Kinaumagahan, dinala ni Kusuke si Takuma sa babysitter club, na ikinagulat ni Kashima, dahil bihira siyang pumunta rito. Ngunit hindi nakita ni Kashima si Kazuma. May sakit pala si Kazuma, kaya nanatili sa bahay ang nanay ni Kazuma para alagaan siya.
Napagtanto ni Kashima na magiging malungkot sina Takuma at Kazuma ngayon, dahil karaniwan silang naglalaro ng magkasama. Ngunit nakita niyang masaya pa rin si Takuma gaya ng dati. Nangako pala si Takuma sa kanyang ina na magiging masayahin, na hintayin na gumaling si Kazuma, na nagpasaya kay Kusuke. Pagkatapos, hiniling niya kina Kashima at Usaida na alagaan si Takuma para sa kanya, dahil napaka-aktibo ni Takuma. Pagkatapos nun, umalis na si Kusuke. Sa oras na ito, nag-aaway sina Taka at Takuma para kay Kotaro, kaya natamaan ni Hayato si Taka. Pero hindi nagtagal, naging masaya na naman si Taka. Pagkatapos nito, ipinasa ni Kashima ang mga bata kay Usaida para pumasok sa paaralan. Ngunit labis pa rin ang pag-aalala ni Kashima. Alam niyang umiiyak si Kazuma sa bahay, dahil magkasalungat ang personalidad ni Takuma at Kazuma. Sa hapon, nagising si Takuma. Biglang nakaramdam siya ng pangungulila para kay Kazuma, kaya tumakbo si Takuma. Ngunit nakita siya ni Kotaro. Habang nag-aalala si Kashima kay Takuma, biglang, ipinaalam sa kanya ni Kotaro, nakaupo si Takuma sa tarangkahan. Naghihintay pa rin pala siya na gumaling si Kazuma, kaya inaliw siya ni Kashima. Biglang dinala ni Umi si Kazuma, dahil gumaling na siya. Nakita ni Takuma si Kazuma, kaya napaiyak siya. Palaging sinisikap niyang tuparin ang pangako sa kanyang ina. Pagkatapos noon ay sabay silang umuwi. Sa puntong ito, tumakbo si Kusuke para kunin si Takuma. Nang malaman niyang umuwi na si Takuma, nagulat siya. Kinaumagahan, nakakita si Kashima ng love letter sa kanyang aparador, ngunit hindi si Yuki ang tao. Akala niya ay sulat iyon ni Maria, na labis nilang ikina-curious. Hindi nila alam kung sino ang nagpadala. Habang nahihiya si Kashima, nagpasya siyang basahin ang sulat. Biglang dumating din si Maria kaya mabilis na itinago ni Kashima ang sulat sa likod niya. Ngunit kinuha ni Usukawa ang sulat at binasa ito. Inamin ng manunulat ng liham na gusto niya si Kashima, kaya nakipag-ayos siya kay Kashima kinabukasan. Dahil dito natulala sina Yuki at Maria, habang si Kashima naman ay namula. Ngunit hindi niya alam kung sino ang babaeng nagsulat ng liham, na ikinagulat niya at umalis. Gulat na gulat pa rin sina Yuki at Maria. Sa sandaling ito, dumating si Kashima sa babysitter club. Nakita siya ng mga bata na namumula, kaya naisip nila na si Kashima ay may sipon, na ikinabahala ni Kotaro. Sa puntong ito, iniisip pa rin ni Kashima ang tungkol sa date, kaya nag-ambala siya. Kinagabihan, ipinaalam ni Saikawa sa principal. Ngayon, nakatanggap si Kashima ng love letter, na ikinahihiya niya. Kinaumagahan, wala pa ring iniisip si Kashima. Balak niya itong tanggihan, dahil kung nagsimula siyang makipag-date, mahirap alagaan si Kotaro. Biglang tumakbo si Kotaro sa kung saan, habang iniisip pa rin nina Maria at Yuki ang sulat ni Kashima, na ikinabahala nila. Kung nagkataon, nakaharap nila ang isa't isa. Biglang sumugod si Kashima para ibalita, na nawala sa kanya si Kotaro. Kaya't nagsama sila upang hanapin si Kashima. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Hayato si Kotaro. Lumabas pala siya para mamitas ng lemon para kay Kashima, dahil inakala niyang may sipon si Kashima, na nagpaiyak kay Kashima. Napagtanto niya na palagi siyang inaalagaan ni Kotaro. Pagkatapos noon, tinanggihan ni Kashima ang dalaga. Naramdaman ni Hayato na parang mas magaan si Kashima, dahil gusto niyang unahin ang pag-aalaga kay Kotaro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni Yuki at Maria. Hindi nila alam kung umamin sila, tatanggihan sila. Pero gumaan ang pakiramdam nila dahil tinanggihan ni Kashima ang dalaga. Dahil dito, mas naging malapit sila sa isa't isa. Kinaumagahan, hiniling ni Taka kay Hayato na tawagan si Kotaro. Gusto pala niyang anyayahan si Kotaro na pumunta sa festival. Pagkatapos noon, pumunta si Kashima para humingi ng permiso sa principal. Kaya pumayag siya, ngunit pinaalalahanan niya si Kashima na huwag bumili ng anumang hindi kailangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naihanda na ni Saikawa ang yukata para sa kanila. Pagkatapos noon ay pumunta sila sa festival na ikinagulat naman ni Hayato dahil nakasuot sila ng yukata. Agad na hinila ni Taka si Kotaro para maglaro, kaya kinailangan silang habulin ni Kashima at Hayato para mabantayan ang dalawang bata. Pagkatapos nito, bumili si Kashima ng cotton candy, ngunit ayaw pa itong kainin ni Kotaro. Bigla silang nakakita ng isang tindahan na may larong lucky draw, ngunit mabilis na kinuha ni Kashima at Hayato ang dalawang bata. Dahil sigurado silang nanloloko ang may-ari ng tindahan, kaya napaiyak ng malakas si Taka, dahil gusto nitong maglaro. Biglang nakita din nila si Usaida doon. Part-time pala siya sa tindahan.
Nakita ni Usaida na umiiyak si Taka, kaya hinayaan niya silang maglaro ng panghuhuli ng isda, ngunit ayaw ni Taka na maglaro ng larong iyon. Bigla niyang napagtanto na nawawala ang kanyang laruang espada na nagpaiyak ng malakas kay Taka. Kaya binatukan siya ni Hayato. Pagsapit ng hapon, nangako si Kashima na hahanapin ang laruang espada para kay Taka, ngunit hinanap nila ito at hindi pa rin nila ito makita. Pagkatapos noon, pumunta sila sa mga nawala at natagpuan sa festival. Sa hindi inaasahan, doon nagtatrabaho sina Yagi at Nezo, kaya ipinakita nila kay Taka ang lahat ng mga espadang nahanap nila. Ngunit hindi natagpuan ni Taka ang kanyang espada. Biglang sinabi ni Hayato kay Taka na sumuko na, dahil matagal na silang naghahanap. Bilang kapalit, hahayaan niyang maglaro si Taka ng Lucky Draw game. Bagamat talagang nagustuhan ni Taka ang kanyang espada, kailangan niyang pumayag. Sa puntong ito, dumating sila sa laro ng Lucky Draw. Habang hindi alam ni Taka kung aling string ang pipiliin, biglang pumili si Kotaro ng isa para sa kanya. Sa hindi inaasahan, ito ang espada ni Taka, na ikinagalit ni Hayato sa may-ari ng tindahan. Kaya ibinalik ng may-ari ng tindahan ang espada sa kanila. Kinaumagahan, nagpunta ang mga bata sa dalampasigan, na labis nilang ikinatuwa. Samantalang si Usaida ay tuwang-tuwa, dahil pinagmamasdan niya ang mga babae. Sa sandaling ito, sinabihan ng ina ng mga bata si Kashima na lumangoy. Ibinigay niya ang mga bata sa kanila. Pagdating ni Maria, nagulat ang lahat, nakasuot kasi siya ng school swimsuit. Kaya kinuha siya ng mga babae para magpalit ng bagong swimsuit. Sa puntong ito, napagtanto ni Usaida na takot pa rin si Kotaro sa beach. Dahil ito ang unang pagkakataon ng mga bata sa beach, sinimulan ni Kashima na gabayan si Kotaro sa tubig. Bigla siyang tinamaan ng alon na lalong ikinatakot ni Kotaro. Kaya iminungkahi ni Kashima sa mga bata na maglaro sa pamamagitan ng pagtatayo ng sandcastle, na nagpasigla sa mga bata. Ngunit patuloy na natamaan ng alon ang kanilang sandcastle, na nagpaiyak sa mga bata. Mabuti na lang at bumalik ang kanilang ina at binilhan sila ng maiinom. Sa sandaling ito, nagpalit din si Maria ng bagong swimsuit, na ikinagulat ni Kashima at ng lahat. Kaya pinuri ni Kashima ang design sa kanyang swimsuit, sinabing ito ay napaka-cute, na ginawa ang mga kababaihan na walang magawa, dahil hindi pa rin alam ni Kashima kung paano purihin ang isang babae. Sa puntong ito, napagtanto ni Kashima na akot pa rin si Kotaro sa dagat, kaya kinuha niya si Kotaro upang manguha ng mga kabibi. Pagkatapos nito, pinatulog nila ang mga bata, para makapag-swimming sina Kashima at Hayato, na naging komportable sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Kashima kay Hayato, na si Kotaro ay nagpunta sa beach kasama ang kanyang mga magulang noon, ngunit si Kotaro ay hindi natatakot sa dagat. Kaya naisip niya na hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Kotaro. Sinaktan siya ni Hayato, dahil noong bata pa si Kotaro, hindi niya alam kung ano ang takot. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Kashima. Nang magising si Kotaro, agad siyang tumakbo upang hanapin ang kanyang kuya, ngunit hindi nang ahas si Kotaro na lumusong sa tubig. Biglang nakita ni Kotaro ang kanyang kapatid na sumisid sa dagat, akala niya ay nalulunod na ang kanyang kapatid, na labis na ikinabahala ni Kotaro, kaya tumakbo siya sa dagat. Buti na lang at nahuli siya ni Yukari. Narinig ni Kashima ang pag-iyak ni Kotaro, kaya tumakbo siya sa kinaroroonan ni Kotaro. Napagtanto ni Kashima na nag-aalala si Kotaro sa kanya. Binigyan niya si Kotaro ng kabibi bilang paghingi ng tawad. Naalala ni Kashima na tinuruan sila ng kanilang mga magulang na maglagay ng mga kabibi sa kanilang mga tainga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naalala rin ito ni Kotaro na labis na ikinatuwa ni Kashima. Kinaumagahan, nakita ni Kashima si Taka na umiiyak. Nakaguhit pala siya sa baseball na may pirma ni Hayato. Naisip ni Kashima na natamaan ng husto ni Hayato si Taka, ngunit ipinaliwanag ng nanay ni Taka na, hindi niya natamaan si Taka. Gayunpaman, hindi na pinansin ni Hayato si Taka, na nagpaiyak kay Taka. Kaya hiniling ng ina ni Taka kay Kashima na mamagitan at tulungan ang magkapatid na magkasundo. Ngunit hindi siya makaalis sa kindergarten. Buti na lang at dumating ang principal. Sinabi niya na tutulungan niya itong alagaan ang kindergarten. Sa puntong iyon, pumunta si Kashima sa baseball field, ngunit nakita niya na mukhang nakakatakot si Hayato. Sa kabila noon, pumunta pa rin si Kashima para kausapin si Hayato. Binanggit niya na si Kotaro ay nagdulot din sa kanya ng maraming problema, dahil na inilagay ang kanyang telepono sa banyo. Ngunit alam ni Kashima na hindi naiintindihan ni Kotaro, kaya nakita niya ito bilang isang aksidente. Gayunpaman, sigurado si Hayato na sinadya ito ni Taka,
ngunit kailangan pa ring tiisin ni Hayato si Taka. Samantala, sinabi ni Taka sa principal, na hindi siya paglalaroan ni Hayato, kaya ginuhitan niya ang kayamanan ni Hayato. Biglang sinabi ng principal kay Taka na kunin ang kanyang kayamanan, kaya buong pagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang espada sa principal. Sa hindi inaasahan, dudurugin na niya ito ng martilyo, kaya napaiyak si Taka at napatigil siya. Sinabi ng principal na kapareho iyon ng damdamin ni Hayato, kaya naintindihan na ni Taka. Pagsapit ng hapon, dinala ni Kashima si Taka para makipagkita kay Hayato. Umiyak siya at tumakbo para humingi ng tawad kay Hayato. Kaya pinatawad ni Hayato si Taka, at humingi rin siya ng tawad sa hindi niya paggugol ng sapat na oras kay Taka, na labis na ikinatuwa ni Kashima, dahil balang araw, lalaki ang mga bata at hindi na magdudulot ng gulo. Sa puntong iyon, makaramdam sila ng matinding kalungkutan. Kinaumagahan ay ang araw ng cultural festival ng paaralan, kaya nakilahok din ang babysitting club ni Kashima. Magbubukas sila ng drink stand. Si Kotaro at ang mga bata ay nagpractice sa pagdadala ng mga inumin, ngunit patuloy nilang nahuhulog. Naisip ni Kashima na si Usaida ay talagang talented, dahil kaya niyang gawin ang mga costume na ito ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na may ginawa rin pala ito para kay Maria. Sa sandaling iyon, dumating ang nanay ni Kirin. Hindi raw siya makakapunta sa kanilang stand, dahil kailangan niyang manatili sa drama club, na ikinadismaya ni Kirin. Ngunit darating ang kanyang asawa, kaya gusto niyang humingi ng pabor sa grupo ni Kashima. Sa puntong ito, naisip ni Inui na boring ang cultural festival, dahil wala pa rin siyang girlfriend na makakasama. Biglang lumitaw ang isang lalaking may balbas. Hiniling niya kay Inui na dalhin siya sa babysitting club. Samantala, si Kusuke ay nagtatago sa lahat, dahil siya ay masyadong sikat, ngunit nais niyang bisitahin ang kanyang dalawang anak. Biglang may sumulpot na lalaki. Siya pala ang ama ni Kirin. Akala niya ay napaka-cute ni Kirin, kaya nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga larawan. Sa pagkakataong iyon ay dumating na rin ang nanay ni Kirin kaya agad itong nagbigay ng bulaklak para humingi ng tawad, dahil matagal na itong wala sa negosyo. Pero sinabihan niya ang asawa na batiin muna ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbalat kayo ang grupo ni Kashima bilang mga babae. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na sila ay mga lalaki, kaya hindi siya komportable, dahil lahat ng tao dito ay lalaki. Ngunit nakita ni Satoru si Midori bilang isang babae. Pagkatapos ay naging mas malumanay siya sa kanya. Kaya naunawaan ng lahat ang isyu. Ayaw ni Satoru na makipag-ugnayan ang kanyang anak sa napakaraming lalaki, kaya kinuha niya ito, ngunit pinigilan siya ni Kashima. Magkaibigan lang daw ang mga bata sa isa't isa. Sa hindi inaasahan, naisip ni Satoru na babae si Kashima, kaya naging mas malumanay siya kay Kashima. Ngunit tinanggal ni Midori ang kanyang wig, na ikinadismaya ni Satoru. Akala niya si Hayato lang ang babae dito, pero nagulat siya na lalaki rin pala si Hayato. Gayunpaman, sinabi ni Kirin na gusto niyang magdala ng mga inumin, dahil marami siyang pagsasanay, na nagpakilos kay Satoru. Biglang dumating din ang lalaking may balbas. Siya pala ang ama ni Midori na ikinagulat ng lahat. Hindi maintindihan ni Inui kung bakit nawala ang isang lalaking may balbas na ganoon lang. Sa sandaling iyon, dumating din ang ina ng mga bata. Nakita ni Inui si Yukari, kaya napahiya siya at tumakbo palayo. Sa puntong ito, naghain si Kirin ng mga inumin kay Satoru, na nagpasaya sa kanya. Ngunit napagtanto ni Satoru na balang araw ay magkakaroon ng asawa si Kirin, kaya ayaw niyang madaling ipakasal si Kirin sa sinuman. Sa hindi inaasahan, napaiyak din sina Saikawa at Kusuke. Nang sabihin ni Kirin na ang kanyang matalik na kaibigan ay si Kotaro, na naging dahilan upang hindi komportable si Satoru. Samantala, sinisikap ni Kotaro na maghain ng mga inumin kay Kashima, na nagpasaya sa kanya. Bigla ding dumating si Saikawa. Masyado raw abala ang principal para pumunta kaya naman sobrang ikinalungkot niya. Biglang iminungkahi ni Satoru ang lahat na magpakuha ng larawan ng magkasama, na labis na ikinatuwa ng mga bata, dahil mayroon silang mga alaala sa larawan na magkasama. Kinaumagahan, umiiyak si Taka, dahil binugbog siya ni Hayato, na ikinatakot ng mga bata. Kaya agad sinaktan ng kanyang ina si Hayato. Hindi niya alam kung sino ang kinuha ni Hayato para maging napakarahas, ngunit napagtanto ni Kashima na kamukha niya si Hayato. Dumating pala siya dito para ipakita sa mga bata ang mga napipisa na itlog, na ikinabighani nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabighani din si Kashima, dahil gusto niya ang mga sisiw na sumusunod sa kanya. Pero sabi ni Hayato,
Walang pinagkaiba ang mga sisiw sa mga bata. Pagkatapos noon, pumunta sila sa egg incubator room ng ina ni Hayato. Ngunit ang mga itlog ay hindi mapisa hanggang bukas, na ikinadismaya ng mga bata. Hindi alam ni Kashima kung ano ang gagawin, kaya pinagbantaan sila ni Hayato. Gayunpaman, hindi pa rin nababagot si Kotaro, at patuloy niyang pinagmamasdan ang mga itlog. Kinagabihan, tinutulungan ni Nakashima at Kotaro si Saikawa sa paggawa ng tamagoyaki. Ngunit ayaw niyang makita siya ni Kotaro na nagbabasag ng itlog, kaya nagpalit siya ng ibang ulam. Kinaumagahan, tuwang-tuwa si Kotaro, dahil gusto niyang makita ang mga itlog. Sa puntong ito, nagsimula ng mapisa ang mga itlog, na nagpasigla kay Kotaro at Kashima. Pagkatapos nito, naghintay sila ng 1 oras, ngunit hindi pa rin ganap na napisa ang mga itlog, na nagpaantok kay Kashima. Biglang nagsimulang lumabas ang mga sisiw sa kanilang mga shell, na ikinatuwa ni Kotaro. Sa wakas, nakita niya ang mga sisiw. Napagtanto ni Kashima na huli na sila. Gayunpaman, gusto pa rin ni Kotaro na panoorin ang pagpisa ng mga itlog, na nagpaalala kay Kashima sa sandaling nakita niyang ipinanganak si Kotaro. Pagkatapos nito, sinundan ng mga sisiw si Kotaro, na ikinainggit ng ibang mga bata sa kanya. Biglang may sumulpot na pusa na gustong hulihin ang mga sisiw kaya pinrotektahan sila ni Kotaro. Buti na lang at napigilan ni Hayato ang pusa. Sa huli, nakipaglaro ang mga bata sa mga sisiw, na labis na ikinatuwa ng lahat. Kinaumagahan, humingi ng pahinga si Usaida, dahil siya ay may sakit, na labis na ikinabahala ni Kashima. Noong lilipat na sana siya ng school ngayon para alagaan ang mga bata, sinabi ni Usaida na nag-ayos na siya ng makakatulong. Si Saikawa pala ang tao na ikinagulat ni Kashima. Pinapunta daw siya ng principal dito, para makapag-focus si Kashima sa kanyang pag-aaral ng may kapayapaan ng isip. Nagbasa pa siya ng mga libro tungkol sa pangangalaga sa bata. Kaya naman, panatag ang loob ni Kashima na iwan ang mga bata kay Saikawa, na nagpasigla sa mga bata. Pagkatapos noon, pumasok si Kashima sa paaralan, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Saikawa. Sa puntong ito, nakita niyang tahimik ang mga bata, kaya sinabi ni Kotaro na tutulong siya, para matulungan si Saikawa na maibalik ang kanyang kumpiyansa. Kaya humingi siya ng tulong sa mga bata, na ikinatuwa nila, kaya pinalibutan nila si Saikawa. Samantala, inakala ni Usaida na talagang nami-miss siya ng mga bata. Bigla siyang tinawag ni Saikawa, ngunit ang signal ay masyadong mahina, kaya't wala siyang narinig na anuman, na ikinabahala ni Usaida. Kanina pala, kailangan ni Midori na magpapalit ng diaper, kaya gusto ng mga bata na kumuha ng diaper para matulungan si Saikawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok sila at nabasa ang mga lampin. Kaya, tinawag niya si Usaida. Nang hindi sinasadya, nahulog ni Midori ang telepono sa tubig, kaya walang narinig si Usaida. Biglang nagsisisi ang mga bata sa isa't isa at nagsimulang umiyak ng malakas, kaya hindi alam ni Saikawa kung ano ang gagawin. Kaya't nagpasya siyang hawakan ito sa kanyang paraan. Samantala, nag-aalala pa rin si Kashima. Bigla, nakita niyang nahulog si Usaida. Hindi nila alam kung bakit naroon si Usaida, ngunit hiniling niya kay Kashima na dalhin siya sa kindergarten. Sa hindi inaasahan, pagdating nila sa kindergarten, nakita nilang nagsasaya ang mga bata, na ikinagulat ni Usaida. Kaya ipinaliwanag ni Saikawa ang lahat kay Usaida. Dahil ang lahat ng mga lampin ay basa, si Saikawa ay gumawa ng isang lampin para kay Midori mismo, na nagparamdam kay Usaida na walang magawa. Biglang sinabi ng mga bata kay Usaida na magpahinga muna, para mabilis siyang gumaling, na nagpakilos ng malalim kay Usaida. Sa hindi inaasahan, natutunan din ni Midori na tawagin ang pangalan ni Usaida na ikinagulat ng lahat. Kinabukasan, nang malaman ng ina ni Midori na unang tinawag ni Midori ang pangalan ni Usaida, nainggit siya kay Usaida. Sa puntong ito, si Yuki ay nasa labas ng kindergarten, palihim na nanonood kay Kashima. Bigla siyang nakita ni Takuma kaya mabilis na nagtago si Yuki. Sa hindi sinasadya, siya ay nakita ni Maria. Ngunit naisip ni Maria na pumunta doon si Yuki para sa mga bata, tulad ng kanyang sarili. Kaya niyaya niya si Yuki na sumama sa kanya. Pagkatapos noon, pinapasok ni Maria si Yuki sa loob para salubungin ang mga bata, kaya kinabahan si Yuki, dahil pinalibutan siya ng mga bata. Bigla nilang napansin na napakalaki ng dibdib ni Yuki. Gusto nila siyang yakapin. Kaya kinailangan ng lahat na pigilan ang mga bata, na ikinatakot ni Yuki. Sa puntong ito, napagtanto ni Maria na ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagustuhan ng mga bata. Pagkatapos nito,
pinasyal ng grupo ni Kashima ang mga bata. Kaya naman hiniling ni Kashima kay Yuki na hawakan ang kamay ni Kotaro na ikinagulat naman ni Yuki dahil napaka-cute ni Kotaro. Napagtanto niyang iba ang mga bata sa mga pilyong kilala niya. Napatawa naman si Yuki. Bigla naman niyang nakita si Kotaro na matangos ang ilong kaya agad na hinila ni Taka ang palda ni Yuki para punasan ito. Napahiya ito kay Yuki. Tumakbo din si Kirin at inabot kay Yuki ang isang grupo ng mga insect. Natakot ito kay Yuki at naging sanhi ng pagkahimatay niya. Nang magising siya, nahihiya siyang makita si Kashima. Akala ni Yuki si Kashima ang nagdala sa kanya dito, pero sabi niya si Usaida iyon. Sa sandaling ito, ipinagtapat ni Yuki kay Kashima, na natatakot siya sa mga bata. Kaya naisip niya na hindi na siya makakapag-asawa. Pero sabi ni Kashima, marami rin daw siyang kinakatakutan, gaya ni Yuki. Lalo na kung gaano kahirap ang pag-aalaga ng mga bata. Gayunpaman, nang gumugol siya araw-araw kasama ang mga bata, nagawa ni Kashima na makibagay sa kanila. Kaya sinabi niya sa kanya na hindi kailangang mag-alala ni Yuki. Biglang dinala ni Usaida ang mga bata para humingi ng tawad sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita ni Yuki kung gaano ka-adorable ang mga bata, kaya nangako siyang makipaglaro sa kanila sa susunod. Habang si Maria ay nakonsensya kay Yuki, biglang lumapit si Yuki upang yakapin at pasalamatan si Maria, sa pagtulong kay Yuki na magbago. Kinaumagahan, inanyayahan siya ng mga kaibigan ni Kashima na manood ng sine, ngunit kailangan niyang bantayan si Kotaro. Kaya sinabi ni Saikawa na tutulungan niya siya. Gayunpaman, labis na nag-aalala pa rin si Kashima. Sinabi ni Saikawa na hiniling ng prinsipal sa kanya na tulungan si Kashima na makasama ang kanyang mga kaibigan, at nangako siyang aalagaan niyang mabuti si Kotaro. Kaya gumaan ang pakiramdam ni Kashima at umalis. Sa sandaling ito, nakita ni Saikawa si Kotaro na nakaupo pa rin. Hindi niya alam kung ano ang gusto ni Kotaro, kaya sinubukan ni Saikawa na makipaglaro kay Kotaro na parang pusa. Habang nagtitipon si Kashima kasama ang kanyang mga kaibigan, napansin niyang may mga marka ng kagat si Hayato sa kanyang mukha. Kinagat na pala siya ni Taka. Pagkatapos noon, sabay silang nanood ng pelikula, na ikinatakot ng lahat, ngunit nag-aalala pa rin si Kashima kay Kotaro. Sa sandaling ito, iginuhit ni Saikawa ang isang larawan ni Kashima sa isang bola, at inihagis niya ito upang kunin ni Kotaro. Biglang pumasok si Kotaro sa silid-aklatan ng punong guro, kaya sinabi ni Saikawa kay Kotaro, na ang anak ng prinsipal ay mahilig din sa mga libro tulad ng mga kapatid ni Kotaro, at palaging nililinis ng prinsipal ang silid na ito ng mag-isa. Biglang inabot ni Kotaro kay Saikawa ang isang libro, para hilingin sa kanya na basahin ito para sa kanya. Pagbalik ng prinsipal ay parang nakita na niya ang mga nawawala niyang anak. Nagbabasa pala ng libro si Saikawa kay Kotaro. Pagsapit ng hapon, pagbalik ni Kashima, agad siyang niyakap ni Kotaro. Palaging hinihintay ni Kotaro ang pagbabalik ni Kashima, at binigyan niya ng regalo si Saikawa, para pasalamatan siya sa pagtulong sa pag-aalaga kay Kotaro. Nakapagtataka, talagang nagustuhan ni Saikawa ang regalo mula kay Kashima. Bigla niyang naalala na isang taon na pala sila ni Kotaro dito, at itinuring niyang tahanan ang lugar na ito. Sa sandaling iyon, sumapit ang Pasko, na labis na ikinatuwa ni Kotaro tungkol kay Santa Claus. Pagdating nila sa kindergarten, buong pagmamalaking sinabi ni Taka kay Kotaro, na humingi siya kay Santa Claus ng isang transforming belt. Ngunit sinabi ni Usaida na nagbigay lamang ng mga regalo si Santa sa mga bata na maganda ang ugali, kaya hindi siya dumalaw sa bahay ni Taka. Napaiyak si Taka. Bigla ding dumating si Hayato. Delivery person lang daw si Santa Claus na inupahan ng kanilang mga magulang kaya mabilis siyang pinigilan ni Kashima. Nang sumunod na mga araw, umaasa pa rin ang mga bata na darating si Santa Claus. Sa sandaling ito, napagtanto ng lahat, na si Kashima ay nagpaplanong magbihis bilang Santa Claus, na ikinagulat nila. Napagtanto nila na wala pa ring Santa Claus costume si Kashima. Ngunit ito ay masyadong mahal, kaya hindi ito mabili ni Kashima. Hindi niya magawang tanungin ang principal, dahil marami na siyang utang sa kanya. Biglang may pinuntahan si Hayato. Pumunta pala siya sa principal's office. Sa wakas, dumating ang Pasko, kaya nagluto si Saikawa ng masaganang pagkain para kay Kashima at Kotaro, na ikinagulat ni Kashima. Pero hindi nila alam kung saan nagpunta ang principal. Lumalabas na dumalo siya sa isa pang party, at si Saikawa ay abala rin sa trabaho at kailangang makipagkita sa isang tao. Ito ay labis na ikinalungkot ni Kotaro, dahil ang prinsipal at si Saikawa ay hindi makakasamang kumain. Kaya inaliw ni Kashima si Kotaro, na nagsasabi na malapit nang dumating si Santa Claus.
Natuwa ito kay Kotaro. Pinahiram pala siya ng isa niyang kaibigan ng Santa Claus outfit, kaya kinailangan ni Kashima na maghanap ng paraan para mapalitan ito. Sa hindi inaasahan, sinundan siya ni Kotaro, dahilan para hindi makapagpalit ng damit si Kashima. Biglang may narinig silang doorbell. Dumating na pala ang lahat. Nagulat ito pareho kina Kotaro at Kashima. Pagkatapos, binigyan siya ng principal ng regalo. Pinagalitan niya si Kashima dahil ginagawa niya ang lahat ng mag-isa. Ngunit hindi niya sinabi sa kanya, na nagpasaya sa lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kashima na talagang mainit ang lugar na ito. Pagkatapos nito, lahat ay nagpakuha ng larawan ng magkasama. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.